Ako si Vince Maristella, ang charming bro next door ng Kainta. Bakit ka pumasok ng show business? I really love acting. Like, lagi ako nag-workshop. Stress reliever ko lang din talaga. Si Shuvi po yung closest ko dun sa mga housemate. Yung iba nagliligawan, wala ka niligawan or gusto mo siya ligawan? What was the hardest part sa pagiging housemate? Kung nalaman ko lang na gabi-gabi ko umiiyak, tinuloy ko pa kaya sana tong PBB na to. Like, worth it ba to? Anong message mo sa parents mo? Sa kanila ako kumukuha ng lakas ng loob. Gusto ko silang maalagaan hanggang sa pagtandaan nila. Hello! Hello, Vince! Hello, Miss Karen! Hi, Vince! Welcome to our home! Nice to see you, finally to meet you. Ang ganda ng bahay ninyo. How long have you lived here? Since 2000 pa po. Pero 2000? na-renovate po siya noong 2018. I see. So it had a different look noon. Yes po. Very maaliwalas dito. You grew up here? Yes po. Very tahimik po talaga dito. Dati po, hindi naman po, like, madami pang bahay dito. Ngayon na po, medyo dumadami. Oo. Wow! Sino bang nasa bahay ngayon? Andito po yung mom ko. Welcome to Vince's home. Si Miss Karen Tignan pala, nyo ma. naman. Hello po, tita! Hello! Congratulations po sa anak ninyo, ha? Ano feeling mo after PBB? Para akong nahimasmasan na. Oo, nabunutan ng tinik, ganun ba? Bakit? Nung nasa PBB po siya, ano bang pakiramdam? Hindi ko kasi kaya yung mga sa social media na mga... Yan ang Yun bagong ang hindi mundo ko- na ngayon. Oo, hindi ko kaya yun eh. Pero Yung mga- gusto na talaga niya mag-artista Gusto noon niya eh. pa. Gusto. Noon pa kasi nung maliit pa siya, talagang nagko-commercial na siya, nag-extra na siya sa mga movie nila. Wow! Sa ABS noon. Sinasamahan ko siya saan man ang shoot, doon sa Pampanga, kung saan yan, madaling Ito pala. araw. Ikaw Madaling pala. araw. Super mom. Super Super mom. mom. Ikaw Yeah, super pala mom ang yan. partner. Yun siya Saka Miss talaga. Karen, nakapunta din siya sa loob ng bahay ni Kuya. Yun nga. Nakanood siya ng What was concert. that like nung nakapasok ka? Sobrang parang hindi ko yung feeling ko na nasa loob. Oo, Sabi surreal, nga no? Parang sabi nga ni Kuya, parang ang tahimik mo, Mama Jinky. Sabi ko kasi hindi rin talaga akong sanay na. Hindi ako sanay sa mga camera. So this is our Yeah, the living area. Ang ganda naman. Very grand Victorian ang peg. So, noon pa man, ganito na talaga when you were growing up? Yes po. Oo. Actually po, meron din kaming living area sa taas. Yan. Pero nung renovate, pinag-isa na sa room ko. Tignan mo naman ang sala ni na Vince, di ba? Very social ang peg. Buhay mayaman. Chill lang po ako. Chill. Ayan, lang. okay. So, what does your dad do? Yung dad ko po, may construction business. I think po, masasabi ko na yun talaga yung nagpalaki sa amin. Yeah. Yung business na Oo, yun. ng dad mo. Yes po. Oo. Kaya isa din sa interest ko is matutunan din yung land development. Oo. Kasi yung business namin is nagde-develop kami ng mga village sa Antipolo. Galing. Nag-work din po sila with Ayala. Wow! Ang mga hindi nyo alam tungkol kay Vince. So, eto ang ganda ng garden nila. Ito naman po yung garden namin. Oh, look at the garden. Dati po football po kasi yung sports ko. Oo. Nandito ako nagpo-football dati. Dati may wow. goal pa dyan. Ang Pero- ganda dito, ang aliwalas niya, ha? Yes po. Oo. Ito yung veranda ng parents ko. Kasi yung dad ko, mahilig siya mag-cut ng grass dito. Oo, for therapy. Yes po. Therapy yan eh. Pag mga 3 p.m., yun yung ginagawa niya. Binabantayan ng mom ko dyan sa taas. Baka maaksidente, ganun. At parang ang laki ng property nyo. Ilang square meters ito? 502 po. It doesn't look like it. Alam niyo, mukhang 1,000. 700 to 1,000. Sa ganda ng pagkahati, no? Yes po. Wow! It looks so big. Yes Hindi po. siksik ang ganda. Simple lang po talaga. Oo. Na malinis tingnan. Yeah, malinis tingnan. Oh, is this yours? Yes po. Ay! Si Liempo. Ay, Liempo. Oo nga, mukha nga Liempo. Liempo. Liempo! Talagang ba't Liempo. Liempo? Although mukha siya talagang Liempo. Ito yung, Oh my God, ang cute. Ito yung dog ng sister ko. God, ang cute.
nervous. Pinakamonsilin mo. Dog ng sister mo, ikaw na nag-aalaga. Yes po, kami na. Ito na yung baby nila mama tsaka nila papa. Oh, you're so cute. Ito na yung katabi nila matulog. Cute. I love open houses. Look at that. So, tita, ikwento mo, nagpa-renovate kayo, and ngayon, open na yung house. It's so much better, no? Dati kasi dalawang kitchen ko yung ayan. May ganon. Ito may lanay ako dyan dati. Yeah. Pasukin natin, oh. Ang kusina nila, ang ganda po nito. Uso na ngayon kasi is exposed na yung naghahanda. Do you guys eat here? Yes po. Pero ilan na lang kayo sa bahay? Daddy mo, mommy mo, ikaw at si kuya. Brother ko po. Minsan po yung cousins ko din po. Oo. Nandito. Yeah, you're really close as a family. Sobra po. Sobrang laki din kasi ng family sa Maristela side. So, Diba? Ang cute po niya, oh. Para ko na pong anak. Diba? Pag tinitingnan ko sa kung gwapo naman ang batang to. Wholesomely cute. Kaya na. Oo nga. Mom? Tita na lang. Although, ilan taon ka na? 25 po. Oh my God, pwede. Yung eldest ko, 23. Pwede. Vince, you live a charmed life. Bakit ka pumasok ng show business? What led you there? Skyen, I really love acting. Bata pa lang ako pumipilit sa mom ko na mag-audition. Sobrang excited talaga ako, nagko-commercial ako. I was luckily casted in 2 movies. Cute ng ina mo and You Are the One. So I played as the young Luis Manzano and then kapatid daw ni Sam Milby. Wow! So nung time na yun, kahit 1 a.m. kami makauwi ni mama, ako like, hindi ma, gusto ko talaga ganyan. Magkano ang una mong kinita? Natatandaan mo ba? Nung nakast ka sa pelikula? Parang 5,000. Wow! Ganun. So parang nung time na yun, okay lang yan. Ganyan. Ilan taon ka nun? 8 years old. Naalala ko pa noon na every time na magkaroon ako ng project, lagi ako may reward kay mom. Parang pag may gusto akong bilhin na gaming console, sige, kailangan makabook ako ng project. So, pag may gusto ako, I really have to work hard for it. Sobrang thankful ako dahil supportive yung parents ko. Basta lang makagraduate. You didn't have to earn. Why did they support you? Siguro po nakita din talaga nila na gustong-gusto ko talaga. I really love acting, like lagi ako nag-workshop, ganyan. Lalo na pag may show, meron din po kasi talagang effect sa akin kapag nakikita ko yung sarili ko sa TV. Stress reliever ko lang din talaga. Mahal na mahal ko yung craft. Tinuloy-tuloy mo ba ang showbiz? Or nagkaroon ka ng gap because you had to focus on studies? There was also a time na nag-stop talaga ako kasi kailangan ko mag-focus sa school. Ayaw din ng parents ko na mag-homeschool ako kasi syempre gusto nila makapag-socialize ako. Mas madami akong kilala. Alam mo, more friends, mas masaya yung Marketing student ka sa Lasal. Hindi mo naisip, forget showbiz. Marketing na lang. Noong una din po talaga, meron din ako thoughts na gano'n. Like, gusto ko mag-pilot. Sinuwerte lang din talaga ako nung pandemic. I had the chance to audition for GMA. Oh. Nung time na yun, commercial model po ako. Tapos, tinanong na ako ng manager ko na parang, baka gusto mo mag-audition for GMA. So sabi ko, game! Magandang opportunity yan. Sobrang saya ko lang din talaga na nakuha ko ng GMA. Sakto, dumating si Mr. M. Hinandpick niya kaming sparkada, with Michael. Ayun na, nagtuloy-tuloy na talaga. Nandito ka lang pala. Kanina ka pa namin hinahanap. Tara sa kwarto ng lolo beer mo. Nandun si Dina. Ano ang reality about show business na hindi nakikita ng mga tao? Siguro po, masasabi ko lang na grabe din yung pagod na feeling ko hindi nakikita ng ibang tao. And the commitment needed. Yeah, yung commitment po. Pag meron kang goal, you have to work for it talaga. Kailangan talaga discipline, kailangan isulat mo kung ano yung mga kailangan mong gawin at gawin mo siya. Nasa sa'yo yan kung gagawin mo o hindi.
nakakapagod and nakaka-drain. Sobrang toxic ng showbiz industry. Like, may sinasabi si ganito, may sinasabi si ganyan. Umabot ako sa point na yun, na parang, ano ba yung importante sa akin? Hindi ko alam kung sino yung papakinggan ko. Bakit ba importante yung mga sinasabi nila? So, if hindi ka masyado disciplined, mahihirapan ka talaga. Have you ever been heartbroken? Siyempre po, na-heartbroken na din po ako nung college ako. Pero in showbiz, you have never had a girlfriend? Nagkaroon po. Nung nag-start po ako sa Sparkada. Di yun madali. Oo. Lalo na magsabay kayo. Oo. Medyo mahirap din po siya. Kaya nung nag-end yung relationship na yan, sabi ko, okay, focus muna tayo sa career natin. Madaming misconception sa akin. Mayabang ako, parang wala akong pakialam sa ibang tao. Opportunity talaga to na mapakinggan ko yung mga gustong sabihin sa akin ng mga housemates. Pag nagbibigay ako ng respeto, humingi din ako ng respeto pabalik. Isa din yun sa parang nagbibigay sa akin ng motivation na i-prove sa ibang tao na hindi ako ganun. Hindi mo pwede pakita sa akin na kinakaya-kaya mo lang ako. Inakala nila nung nasa PBB house ka na masungit ka. 'Di ba? Hindi ka friendly. Siguro, Miss Karen, na-discover ko din dun sa bahay ni Kuya na medyo introvert ako. Pinipili ko talaga yung mga sinasabi ko na kapag may kailangan lang ako sabihin, yun lang yung sabihin ko. And syempre, PBB is teleserye ng totoong buhay. So, I was just being honest and sincere with the other housemates. Isa din po talaga yun sa tinuro ng dad ko. Like, kapag meron kang pagkakamali, aminin mo. Kung may gusto kong sabihin sa isang tao, sabihin mo. And also, be sincere. Huwag ka lang maging bastos. Hindi naman yung pinakita ko sa loob ng bahay ni Kuya. Hindi ko lang alam if nakita yun ng ibang housemates or if na-appreciate nila. Pero pinakita ko at proud ako na hindi ko pinagsisisihan. Like, What was the hardest part sa pagiging housemate? Siguro yung malayo ka sa family mo. Family guy kasi talaga ako. Sobrang love ko yung parents ko, yung siblings ko. Sobrang importante talaga sa akin na may time ako with them. Yun yung parang pagpasok ko doon, na-miss ko din talaga sila. Pakikisama, mahirap ba yun? Yung pakikisama po, madali lang. Patience din kasi talaga yan eh. Dapat bibigyan mo ng extra effort na intindihin yung isang tao. What about asaran with some of the boys? Kami mga boys po, mahilig po din talaga kami mag-asaran. Isa sa pinaka-close ko din sa boys is si Dustin. Friend ko na bago pumasok, mas lumalim lang yung pagkakaibigan namin sa loob. May sabi ko din po na same kami personality. Medyo matipid kami sa mga sinasabi namin. Pare-pares kami yan. Kami nila Brent, ganyan. Kapag may tinanong, sasagutin namin. At siguro kung meron kaming kailangan talagang sabihin, sasabihin talaga namin na sincere kami. Sa loob ng PBB house, did you have a crush? Did you like someone? Hindi naman crush. Closest ko po. Si Shuvi po yung closest ko dun sa mga housemates. Siguro po dahil late kami pumasok. Pumasok ko after 3 weeks, then siya after 5 weeks. So, yung mga nakakamdaman niya, yung mga adjustments niya, I was there for her. Na parang, okay, ganito kasi yan. Ganito kasi dito sa loob ng bahay ni Kuya, ganyan. Usually, ganito yung nangyayari kapag ganyan. Yung iba nagliligawan sa loob ng bahay ni Kuya. Wala ka niligawan or gusto mo siya ligawan? Hindi po. Masaya na po siya ngayon. Masaya na po siya sa love life niya ngayon. May love life po si Shuvi ngayon. So, ako, sobrang saya ko po. Sobrang proud po ako kay Shuvi kung ano yung nakating niya sa PBB journey niya. Kaya, andito lang ako para sumuporta sa kanya. Na pare. Gusto ko nila siyang tulungan na kung putukin naman yung lobo ko, alam mo yun, walang samaan ng loob. Siyempre, hindi mo naman mapiplease lahat ng tao. Lalo na ngayon sa social media, kahit sino pwede magsalita. Hindi mo din naman mapifilter kung ano yung gusto nilang sabihin. Hindi ko in-expect na maapektuhan yung mom ko. Hindi katulad ko na parang kayang, bahala ka, ganun. Kasi ganun ako eh. Kaya kong hindi pansinin yung mga negative comments. So, nung paglabas ko, isa yun sa tinamaan ako nung nagkwento yung mom ko. Kung nalaman ko lang na
gabi-gabi ko umiiyak. Tinuloy ko pa kaya sana tong PBB na to. Like, worth it ba to? Kasi I remember po, nagkaroon din kami ng task na magkakaroon kami ng opportunity na pwede namin papasukin yung mom. Luckily, nanalo din ako sa task na yun. So, nagkaroon ng chance yung mom ko manood ng concert. Nung nakita ko, sobrang saya lang din talaga niya. Pero hindi ko inakala na parang may pinagdadaanan din pala siya. Isa din yun sa mga realization ko na malakas lang din talaga yung mom ko. How did PBB change your life? Grabe, Miss Karen, dati nakikilala ako as my role. Name ko sa mga character ko na ginagampanan sa teleserye. Ngayon nakakatuwa lang na kilala na nila ako as Vince Maristela. Kung sino ako, sobrang thankful ako dahil doon. Ano ba ang pangarap mo, Vincent, after PBB? Siyempre gusto ko po maging leading man ng GMA. Sobrang thankful din talaga ako na binibigyan talaga nila ako ng opportunities at naniniwala sila sa akin na kaya kong gawin yung mga binibigay nilang opportunities. Kaya dun ko gusto mag-focus, gusto ko maging leading man ng GMA. Parang Alden Richards, parang Ding Dong Dantes. Pwede! Parang ganun. Pwede! Oo, and two good role models, ha? So, Miss Karen, I'll show you my room. Oh, okay. Yan. Wow. So, first time ever ko ipapakita yung room ko. Oo, papakita. Ano ba naman ang kwarto nito? Mga collections. I like that, oh. Maganda, oh. Maliwalas. Dati, dito yung living area na ginawang room ko. Oh, I see. So, this is the altar at Yes po. home. Dito kami nagdadasal po. Oo, very prayerful talaga Yes si po. Mommy. So, we are now entering Vince's room. Yan. Ito po yung room ko. Ay, how nice! Ang ganda naman. Alam mo, I have to say, nagulat ako. At ang linis, ang neat, it's so well done. I love the look. So, ito yung walk-in closet ko. Oh my gosh. Guys, tularan nyo to. Ipakita mo nga. Ito po, Jen. Dito po ako naghahanda kapag may work na. Your closet is big, but it's so clean. Yes It po. is so neat. Mitikuloso din po kasi ako. Gusto ko Colors, ganyan. oo. At maluho ka ba sa damit o tama lang? Ano bang luho mo? Siguro masasabi ko din talaga damit. Damit. Kasi kailangan mo mag-invest lalo na showbiz. Kailangan nasa trend ka. Yeah. Kailangan okay yung styling mo. Magandang investment talaga yung clothes. Oo. You have some sneakers. Are you a sneaker collector or tama lang? Tama lang. Tama Siguro lang. pumipili ako ng sneakers kung magagamit ko ba talaga siya. Hindi din ako masyado branded na Na tao. Na tao. Oo. So parang more on sa look at parang magagamit ko ba siya sa iba't ibang style. Yeah, Yan yung- practical ka. Sobrang practical Galing. ako. Alam mo, nakakabilib to, ha? Kahit po yung dresser niya ay napakalinis. Malinis ka pa sa ibang babae. Kunyari may sobra kang crush. Gustong-gusto mo, in love ka. Pero makalat. Naku. Ako na lang mag-aayos. Gagawin ko naman lahat para sa kanya. Ganun ma-in love. Ganun ma-in love ito. Wow! Nice. You have jackets. Oh. Yes po, ito. Ginagamit ko pag nasa work. Ito po. Okay, it's cute. It's a Zara jacket, pero ito ang cute. What is this? It's like a motorcycle jacket. Yung nabili ko. Oo. Sige na. So you like jackets? Yeah. Isa mga in-investan ko talaga. Oo, mga jackets. Yes po. Oo, Tsaka mga, pati din sneakers. Yes. Ito na siguro yung Ay, oo nga, masasabi ko usong-uso na, to, na binibili this ko is na. nice. Yeah, Jordans. Yes. I love Jordans. Bakit ba gusto ng mga guys ang Jordans? I mean, kahit anak ko eh. Meron din talagang hype na pag sinuot mo, pwede ka maging si MJ. Pwede ka gumaling pag-basketball. Ganun. Yun lang yun. Would you say you're a mama's boy o hindi naman? Siguro both. Mama tsaka papa. Love na love ko talaga yung mom and dad ko. Naalala ko pa, lagi ako natutulog sa mom ko
and sa dad ko. Siguro umalis na lang ako sa room nila nung mga 10 years old ako. Oo, close ka. Bunso ka ba? Yes po, bunso ako. Yung mom ko naman housewife, kaya sobrang natututukan niya kami magkakapatid. Yung mom ko din po super religious din. So, every night, nagpe-pray kami sa altar. Sabay-sabay kami ng mga siblings ko. Gabi din talaga masasabi ko yung family bonding namin. Ngayon, I'm with my brother na lang and my mom and my dad. Yung sister ko kasi nag-migrate na eh. Mga anak na din yung sister ko. Lahat kami sobrang excited. What was the lowest point in your life? Masasabi ko po nung mayroon din po kaming time na nagka-problem ako with my family dahil nung nag-start din po ako ng showbiz, parang medyo napabisyo-bisyo po ako. Like, drink, ganyan. Late ako umuwi ng bahay. Minsan, sumasagot na ako sa dad ko, ganyan. Nung medyo na-realize ko na yung relationship namin is naapektuhan na. Na parang, kahit din ako, after ko gawin yun, ba't ko ba ginawa yun? Nung inaaral ko kung ano yung ginagawa ko, sabi ko, baka kailangan ko na talaga ito itigil. Parang nag-isolate din talaga ako from my friends. Yeah. Kailangan ko muna mag-relax. I have to stay grounded. Nag-focus na lang ako sa work ko. Isa din yun sa nagpa-realize sa akin kung gaano ka-importante yung family. Hindi naman sila nagkulang sa akin. Grabe yung suporta na binigay nila sa akin. Mas naging vocal din ako with my family, kung ano yung gusto ko, with my perspective in life. Naramdaman ko din talaga na grabe yung pagmamahal nila sa akin. Anong message mo sa parents mo? Sana maging patient lang sila sa akin, ganyan. Kasi binibigay ko talaga yung best ko and yung inspiration ko is sila. Masasabi ko na sa kanila ako kumukuha ng lakas ng loob na gusto ko silang maalagaan hanggang sa pagtandaan nila. Doon ka naiyak. Ba't ka naiiyak doon? Siguro parang Yeah. gabi lang din talaga yung patience nila sa akin, yung support nila na gusto ko maibalik. Isa yun sa goals ko sa buhay. Parang masasabi ko yun din yung parang purpose ko kung bakit ginagawa ko tong mga to. Alam ba ng parents mo kung gaano mo sila kamahal? Siyempre alam nila. Sinasabi ko sa kanila parati yun na kung gaano ko sila ka-love, very vocal naman ako. And siguro isa din yun talaga na natutunan ko din sa bahay ni Kuya, yung kailangan i-communicate mo kung ano yung gusto mong sabihin sa mga tao. At siyempre, lalo na sa mga taong importante sa'yo. Kaya ever since, naging vocal ako kung gaano ko sila ka-love. Is there a Bible verse that you hold close to your heart? You can do all things. Yun. Isa yun sa tumatatak sa akin. Through Christ who strengthens me. Idol ko kasi Steph Curry eh. Okay. yun yung Bible verse din niya. Para sa akin, tiwala lang kay God. Isa din yun sa pinangahawakan ko. If maganda yung relationship mo kay God, hindi ka niya pababayaan. And yung mom ko din kasi talaga, like, super tiwala din kay God. Sobrang lakas niya kay Papa Jesus.